Okay guys, good evening. This is our second part no doon sa mga forensic items doon sa natin bagong page natin sa YouTube. Welcome po no sa pinakahihintay na maraming nagre-request na sir sana makapag YouTube channel ka na. Here na po. So ginagawa na po natin. Now discussion natin ngayon is anong pagkakaiba ng benzidine sa precipitin. So isa yan sa pinaka-paborito ng board exam yung pagkakaiba po ng benzidine sa precipitin, no? Unang-una, benzidine and precipitin, maraming gamit yan in terms of medical examination. But we are talking about forensic. So first is, ano ba yung mga examination ng blood, no? So in a crime scene, there are three general examination. First is yung preliminary, second is yung confirmatory, and the third is the supplementary. So in a crime scene, first you will test whether that blood is presumed, no, na totoo talaga na blood. So let's say na presumed siya, no? So it's a presumption test wherein it is an initial test kasi nga ginagawa mo to so that ma-determine mo whether that liquid or that stain is a blood, no? So ang pinakauna mo gagawin is a presumption test. Ginagawa ang presumption test or preliminary test, ginagawa yan siya sa crime scene. Now after mag-positive ng doon sa crime scene, doon sa ginawa mong presumption test or preliminary test, dadalhin na yan siya doon sa laboratory to confirm that that blood is really a blood, no? After that, pag ma-confirm siya na blood, doon na papasok yung mga supplementary, whether that blood comes from the human or animal, and kung galing ba sa tao, anong blood groups yun, and marami pang ginagawa. So let's talk first the benzidine. Benzidine is a preliminary test, no? Ginagawa siya sa crime scene. So initial or presumption siya kasi nga you want to get the result in a fast way or sa madaling panahon, no? Benzidine test is one of the tinatawag nito oldest blood screening test. It was also known as Alder test kasi nga it was first developed by Alder, and so pinangalan sa kanya, no? But sad to say, in 1976, it was completely banned as a presumptive test for in the US. It is because of some issues. But here, still, it is reliable. Kasi nga, sa lahat po ng tawag nito, sa lahat po ng mga presumptive test or initial test, benzidine is the most reliable test, no? In terms doon sa preliminary or presumed, no? So ano ba ang ginagawa doon sa tawag nito sa benzidine test? Now actually ang benzidine test ay ginagawa doon sa crime scene by putting a benzidine agent, no? And then hahaluan siya ng hydrogen peroxide, no? So maglalagay ka lang ng kahit na cotton buds, no? And then, ang mangyayari nun, isaswab mo doon sa suspected na blood stain. And then, swipe mo lang. And then, add the benzidine solution. After that, add mo ng hydrogen peroxide. And, ang mangyayari po nun is, it will turn into blue-green color or dark blue color, which is napaka-reliable ng tawag nito ng benzidine in the sense that ito yung madali na gawin, no, doon sa crime scene, no? You just swab it, lagyan mo ng benzidine solution as well as hydrogen peroxide. So, kahit na i-dilute mo yung blood sample in a ratio of 1 to 100,000, still madidetect niya. Ganun siya ka-sensitive, no? It will take about 20 seconds lang na magkakaroon ng
pag-change ng kulay from red to dark blue. So, or blue-green. So, pag magkaroon siya ng blue-green, meaning to say, positive siya. Now, anong dinidetect doon sa benzidine? Ang dinidetect po niya, yung hemoglobin po, which is present doon sa blood, sa red blood cells. So, alam naman natin yung hemoglobin, ito yung protein part ng ng blood cells na nakikerry ng oxygen. So, siya po yung magre-react doon sa benzidine plus the hydrogen peroxide. So, again, to sum up, yung benzidine po is preliminary test. Saan ginagawa yung preliminary test? Sa crime scene. Bakit? Kasi madali lang po siya. Madali lang po siya. But, it is a presumptive test or initial test. No? It is not a confirmatory. So, pinipresume lang na dugo siya. Pag once, nag-positive siya, dadalhin na yun siya doon sa laboratory to confirm. So, marami po tayong confirmatory test, which is, i-discuss ko in the next, natin. Kasi nga, yung discussion natin is about only precipitin and the benzidine. Now, ano naman yung precipitin test, no? What do you mean by precipitin test? When you talk about precipitin test, ang precipitin test po is actually it is a serological test using precipitin reaction. Ang kahalagahan po ng precipitin test hindi po is ma-detect yung blood, but actually to show whether that blood comes from animal or human. Okay? So, ang precipitin ay ginagamit para malaman natin na kung ang dugo ba ay galing sa hayop o sa tao. Logically, mauuna talaga yung benzidine kasi yun ang tinanong dati sa tawag nito sa board exam, ano ba yung mauna, benzidine and precipitin, what comes first? So logically, mauna talaga yung benzidine kasi presumption siya. After that, if na-presume na, and then pupunta dun sa confirmatory, at pag na-confirm talaga na blood, here it comes sa precipitin. If that blood comes from animals or from human. Kuha. So, yun po yung kahalagahan ng precipitin. Now, the investigator can recover these antibodies by bleeding the animal and isolating the blood serum. Para madali nating maintindihan kung ano ba ang ganito po. No, kukuha ng blood from human, kuha, and then ilalagay dito sa rabbit, kukunin yon, and then ilalagay doon sa test tube. So this is a rabbit serum, and this is a human blood serum. Now, may mga antibodies yan sila. Therefore, pag once nagkaroon siya ng tinatawag nito precipitation, here sa gitna po, yan po, yung nakikita nyo sa gitna, that would be precipitation, yung white part. So, nagkakaroon siya ng reaction, meaning to say, ang dugo ay galing sa tao. Pero, if hindi po nag-precipitate siya, meaning to say, ang dugo ay galing sa hayop. So, usually, ang ginagamit po na dugo to in order to know whether that blood comes from human or from animal is dugo po ng usually ng rabbit, no? So, yan po yung ginagawa niya. Now, lahat po ng test ay may weakness talaga, whether that would be a benzidine. Nasabi ko na sa inyo that the US abandoned benzidine way back 1970s pa, pero sa atin ginagamit pa rin yan. Kasi nga that would be test pa rin na available sa atin. Just like ilihis ko lang, just like the paraffin test. Actually, yung US inabandon na, but here ginagamit pa rin natin. Now, sa precipitin test, strength niya is commercially available. Madali lang siyang ma-procure. And very sensitive test in the sense na pag once nag-precipitate siya, tawag nito, masasabi mo talaga na it comes from human pag once nilagay mo doon kasi nga magkakaroon siya ng reaction. So madali mo lang siya makita kasi visible by human eye yung white precipitation, yung cloudy white sa gitna. And also it can eliminate doubt doon sa whether that blood comes from human or animal. But the weakness is hindi mo malalaman kanino yun na dugo.
Oo, dugo ng tao at saka dugo ng hayop. Pero kanino yun na dugo? Dugo ba yun ng suspect? Dugo ba yun ng biktima? So doon papasok na naman yung maraming test, yung blood grouping test, and so on and so forth. So, yan po yung ano nila, yun po ang pagkakaiba ng Bincident tsaka Precipitin. To sum up, magkakaroon tayo ng summary. Ang Bincident po ay preliminary test, presumption test, initial test, ginagawa sa crime scene to know and presume that that blood is a blood. So, presumption lang siya. While precipitin is a supplementary test. No, ginagawa lang siya after ma-determine and ma-confirm that that is a blood. Kasi ang dinidetermine ng precipitin whether that blood comes from human or animal. No? So, I hope naliwanagan kayo doon sa sa discussion ko in terms with precipitin and benzidine. Also, ang precipitin ay marami siyang mga tawag nito, mga false na results, no, such as hindi lang human kasi sometimes magkakaroon ng precipitin, also ape sa mga unggoy, no. So it can be magkakaroon din siya ng ng precipitation if dugo ng unggoy yung gagamitin mo and then dugo ng rabbit, magkakaroon pa rin siya ng reaction, no. Also pag gagamitin mo naman ng dugo ng rabbit, dugo ng kalapati, pigeon or chicken, it will cause also precipitation. Now matanong ko, maraming nagtatanong, sir, bakit ba bakit ba rabbit ang usually na ginagamit sa precipitin test, no? Kasi nga sometimes marami namang hayop na pwedeng magamit in para magkaroon ng positive result dun sa precipitin test. Now, rabbit are commonly used na ginagamit sa precipitin test in the sense that their serum are exposed to a specific antigen. May specific talaga siya na antigen and antibodies which when mixed to the body sa tao, magkakaroon talaga ng positive reaction. So, yung biological reaction for the proteins from animal to the human ay common talaga doon sa rabbit. So, siya yung pinaka the best sample. Na ano naman yung antigen, saka anti-serum, at saka antibodies, i-discuss ko yan sa susunod na araw po. So, that's all for now. And I hope naliwanagan kayo doon sa Bincident at sa Precipitin. Magandang gabi. And this is Master Kurt. Thank you sa pakikinig.